Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Okay, isang magandang tanghali po sa atin lahat. Ito na naman po ating balitang halian sa araw ng Huwebes. Sa ulo ng ating mga balita, indefinite suspension ng PUB modernization inihirit. Pasay sa jeep posibleng umabot sa 50. Wow naman! SC consent ng legal na anak ng mga mag-aampon kailangan. Signal jamming no-fly zone ipatutupad sa Traslasyon 2024. 5 bagyong posible sa unang quarter ng 2024. 20.8 million na kolekta sa multa sa anti-colorum crackdown ayon sa DOTR. Ridership ng MRT 3, 30% itinaas noong 2023. Water storage capacity ng Maynila tataasan. Ano ba? Ay, hindi pala. Water storage pala. Akala ko bayad na naman. Okay, sa kabuuan ng ating balita. Nanawagan sa Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel para sa indefinite suspension ng Public Utility Vehicle Consolidation hanggat hindi panaayos ang mga issue tungkol sa programa. Nais ding malaman ni Pimentel kung sino ang suppliers ng mga minibuses at dapat aniyang magkaroon ng peace and harmony sa sektor ng transportation. Sinabi pa ni Pimentel na dapat ipagpaliban ang programa upang bigyan ng pagkakataon ang mga stakeholders na maayos ang issue na nakapalibot sa programa ng modernization ng PUB. Hiniling kahapon ng Transport Group ng Piston sa Korte Suprema na ihinto ang pagpapatupad at ipaliwanag at ipawalang bisa ang ilang mga orders ng gobyerno na may kaugnayan sa PUB Modernization Program. Ayon naman kay Pimentel, ang kanyang tanggapan ay susulat sa Department of Transportation upang malaman ang supplier ng minibus na papalit sa iconic jeepneys bilang bahagi ng PUB MP. Nangangamba ang isang commuters group na posibleng umabot sa 50 pasahe kung tuluyang mapapalitan ang mga modernong public utility vehicles, ang mga traditional na jeepney. Ito'y ayon kay Julius Dalay, chairman ng Commuters of the Philippines. Sinaasahan nilang magiging malaki ang epekto ng pasahe ng PUB Modernization Program na isinusulong ng pamahalaan. Usod na rin nila, ito ay magiging amortization ng mga operators sa pagbili ng modernized jeepney. Sakali naman ang tuluyang ang umabot sa 50 ang pasahe, ay labis itong masakit sa bulsa ng mga mananakay. Binigyan din pa nito na wala namang commuters na tutol na maging moderno at bago ang kanilang masasakyan. Ang tanging question lamang nila ay ang timing at pacing ng mga programa. Ipinapalala ng Supreme Court sa sino mang nais mag-ampon ng kailangan nilang kunin ang consent o pagpayag ng mga legal nilang mga anak na may 10 taong gulang pataas sa paghahain ng petition for adoption upang maging balido ito. Ikinatuwiran din ng mataas na korte na sa pamamagitan ng pagkuha ng consent, ipinababatid sa kanila ng mga magulang na magkakaroon sila ng kalahati sa pagmamahal at apeksyon at sa iba pang bahagi ng kanilang buhay. Sa record ng korte, nabatid na iniwan sa bahay ng petitioner ang isang bata ng kanyang ina
Tinrato ng petitioner at ng kanyang mister na tunay na anak ang bata at naghain ng petisyon para legal na ampunin ang paslit. Una nang pinagbigyan ng mababang korte naman ang petisyon, ngunit binawi ng magreklamo ang mga legal na anak ng mga petitioner. Samantalang umakyat ang kaso sa Court of Appeals hanggang sa makarating sa SC na naglabas ng desisyon na baliwalain ang petisyon. Nilinaw naman ng SC Public Information Office na itinadhana ng Section 9C ng Republic Act 8552 o ang Domestic Adoption Act of 1998 na kailangan ng written consent ng mga legal na anak na may edad 10 taon pataas para maging balido ang isang pag-aampon. Inihag naman ng Philippine National Police Chief General Benjamin Acorda Jr. na ipatutupad ang signal jamming at no-fly zone sa lungsod ng Maynila sa mismong araw ng traslasyon ng itim na Nazareno sa January 9. Ayon kay Acorda, walang oras kung kailan magsisimula at matatapos ang signal jamming at no-fly zone dahil sa nakadepende umano ito sa threat assessment na ipararating ng Direktor ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Kasama niya na sa mga tinalakay sa isinagawang security cluster meeting sa Palasyo ng Malacanang kahapon ng umaga kasabay ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Nauna nang sinabi na Acorda na halos 14,000 na mga pulis ang kanilang ipakakalat mula sa Quirino Grandstand, rutang daraanan ng traslasyon hanggang sa Basilica Minor ng Pong Itim na Nazareno sa pagsisimula hanggang sa pagtatapos ng prosesyon. Nabatid din na nakipag-usap na rin si Acorda kay Manila Police District Director Police Colonel Thomas Ibay upang mabantayan ang tinatayang nasa mahigit 2.5 milyong deboto na inaasahang dadalo sa kabahabaan ng Quiapo Church hanggang sa iikutan ng prosesyon. Sa 5 bagyo naman ang inaasahang papasok sa bansa sa unang quarter ng taong 2024. Ayon kay Alzar na Aurelio, Pag-asa Weather Specialist, papasok ang naturang bagyo sa panahon ng umiiral ang El Nino phenomenon sa bansa. Aniya kung karaniwang nararanasan ang malakas na pag-ulan kapag may mga bagyo, sa pagpasok ng naturang mga bagyo ay hindi gaanong marami ang ulan dahil sa epekto ng El Nino o ang panahon ng mababang tsansa ng pag-ulan. Ang 5 bagyo ay may pangalang Aghon, Butchoy, Karina, Dindo at Enteng. Patuloy naman makakaranas ng minsang pag-ulan sa Luzon, lalo na sa Metro Manila, Tarlac, Nueva Ecija, Zambales, Bataan at Pampanga dahil sa epekto ng amihan. Tayo muna yung mag-weather update. Magandang umaga po sa inyong lahat at narito na ulit ang update natin sa lagay ng ating panahon ngayong araw ng Huwebes, January 4, 2024. Narito ang ating latest satellite images. Makikita natin halos walang masyadong kaulapan dito sa ating kapuluan at inaasahan pa rin natin ang patuloy na pag-iral ng northeast monsoon o hanging amihan dito partikular na sa Luzon, habang easterlies o yung hangin na nagmumula sa karagatang Pasipiko ang siyang nakakaapekto naman sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Asahan pa rin natin yung malaking tsansa ng mga mahihinang pag-ulan, partikular na sa Cagayan Valley Region at gayon din sa Apayao kasama yung Quezon at Aurora. Dulot yan ng northeast monsoon o amihan. Samantala, sa nalalabing bahagi ng ating bansa, sa Luzon, ay asahan ng mga pulupulong mahihinang pag-ulan. Sa Visayas at Mindanao naman, posible yung mga thunderstorms o mga pagkidlat, pagkulog. Nakikita rin natin, base sa ating pinakahuling mga datos, na wala pa rin tayong minomonitor na anong mga low pressure area. Posible hanggang sa weekend ay wala tayong aasahang mabubong bagyo sa loob o labas man ng Philippine Area of Responsibility. Ngayong buwan nga na Enero, hanggang 1 bagyo ang inaasahan natin na maaaring mabuo o papasok ng Philippine Area of Responsibility.
At narito na nga ang lagay ng ating panahon sa iba't ibang mga lugar sa ating bansa. Makikita natin dito, particular na sa malaking bahagi ng Luzon, posible yung mahihinang mga pag-ulan sa Cagayan Valley, gayon din sa Apayao, yan sa Cordillera. Kasama rin itong bahagi ng Aurora at sa Quezon, dulot niya ng Northeast Monsoon hanging amihan. Sa nalabing bahagi naman ng Luzon, makikita natin yung posibilidad ng mga pulupulong mahihinang mga pag-ulan, dulot pa rin ng amihan. But generally, ay fair weather ang mararanasan sa malaking bahagi ng Luzon. No? Sa lawag naman, agwat ng temperatura hanggang 28 degrees Celsius, sa Baguio hanggang 24 degrees Celsius, sa bahagi ng Tuguegarao hanggang 29 degrees Celsius, sa Kamaynilaan naman hanggang 30 degrees Celsius, 22 to 28 naman sa Tagaytay, habang sa Legazpi sa bahagi ng Bicol, 24 to 31 degrees Celsius. Dito naman sa may bahagi ng Palawan, Visayas at Mindanao, makikita rin natin generally fair weather ang maaring maranasan, paliban na lamang sa mga usual na mga rain showers and thunderstorms. Sa bahagi ng Palawan at Western Visayas, kung saan nakaka-apekto din itong amihan, asahan yung mga posibilidad ng isolated o pulupulong mahinang pag-ulan. Agwat nga ng temperatura sa Calayan Island, nasa 25 to 32 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman hanggang 32 degrees Celsius, hanggang 31 degrees Celsius naman sa Iloilo, habang sa Cebu hanggang 30 degrees Celsius, at sa Tacloban 26 to 31 degrees Celsius. Malaking bahagi rin ng Mindanao ay makararanas ng generally fair weather, pero posible pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Yung mga Regional Services Division natin ng Pag-asa ay magbibigay lagi ng update kung meron tayong mga nabubuo o namamataan ng mga thunderstorm na maaring magdala ng mga pag-ulan. Yung agwat ng temperatura sa Zamboanga, 24 to 33 degrees Celsius. Sa bahagi ng Cagayan de Oro, sa Northern Mindanao, 24 to 30 degrees Celsius. Habang sa Davao, hanggang 32 degrees Celsius. Samantala naman, dahil nga lumalakas tong amihan, nakataas pa rin itong gale warning natin, partikular na sa bahagi ng Batanes, sa Cagayan, kasama yung Babuyan Islands, gayon din sa mga baybayin ng Ilocos Norte at Ilocos Sur. Sa bahaging ito ng ating bansa, delikado pa rin maglayag yung mga maliliit na sasakyang pandagat at maliliit na mga bangka, kaya iwasan mo ng pumalaot dahil maaring maging delikado yung lakas ng alon ng karagatan sa bahaging ito ng ating kapuluan. Samantala naman, narito ang ating inaasang magiging lagay ng panahon sa ilang mga piling lugar sa ating bansa sa mga susunod na araw. Sa Kamaynilaan, sa Baguio City, ay inaasahan pa rin natin ang epekto ng amihan, kaya posible yung pulupulong mahinang pag-ulan, but generally fair weather pa rin ang ating asahang lagay ng panahon. Sa Legazpi, sa bahagi ng Bicol Region, kasama na rin dyan yung silangang bahagi ng Luzon, ng Southern Luzon, kasama dyan yung Quezon. Asahan ang posibilidad ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat ang mga pag-ulan. Nakikita natin na posibleng makaapekto ang shear line sa mga susunod na araw. Habang sa Cebu at Davao, asahan pa rin natin yung mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog, but generally fair weather din. Posibleng medyo mainit sa tanghali ang maaaring maranasang lagay ng panahon. Sa Metro Manila, yung agwat ng temperatura natin mula 23 to 31 degrees Celsius. Sa Baguio, 15 to 24 degrees Celsius. Sa Legazpi naman, nasa 25 to 32 degrees Celsius. Sa Metro Cebu, 25 to 31 degrees Celsius. Habang sa Metro Davao, nasa 24 to 33 degrees Celsius. Ang araw natin, sisikat, ganap na alas 6:22 ng umaga at lulubog, ganap na alas 5:40 ng hapon. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms, sa X, sa Facebook at YouTube, para sa iba pang mga lagay ng ating panahon. Lalo na, naglalabas tayo ng mga rainfall advisory, rainfall information, thunderstorm warning at mga heavy rainfall warning. At para sa iba pang mga impormasyon, maaari tayong pumunta sa ating website pag-asa.usc.gov.ph. At live po na nagbibigay ng update ng lagay ng panahon mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. God bless. Weather update ngayon, di ba? So, ngayon na pasok tayo uli. Meron ba tayo makakausap? Wala pa siya? Okay. Umabot sa 20.8 million pesos ang halaga ng multa na nakolekta ng Department of Transportation. Ang galing. Mula sa isinagawang anti-colorum crackdown noong December 2023. 2023 yan, December lamang yun ha. Matatandang pinaigting ng DOTR sa pamumuno ni Transportation Secretary Jaime Bautista ang kanilang anti-colorum campaign at nag-focus sa mga ito sa mga hindi otorisado at hindi rehistradong mga public utility vehicles para na rin sa kapakanan ng mga commuters at motorista.
Sa isang pahayag, sabi ni DOTR na ang malaking multa ay 200,000 kada van at 1 million kada bus na ipatutupad laban sa mga offenders ay nagpapatunay na sa hindi matitinag na commitment ng pamahalaan na iprioridad ang kaligtasan sa lansangan para sa lahat ng commuters. Matatanda ang una ng kinonfirma ni Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Bigor Mendoza II na nasa 30% nakita ang mawawala sa mga transport group dahil sa patuloy na operasyon ng mga kolorong na PUBs. Dahil dito, nakapagtuwang ang LTO sa Philippine National Police upang ipaigtingin ang kanilang operasyon laban sa kolorong vehicles. At pakinggan natin ang ulat sa labas ng ating himpilan. Pamamagitan ni Katotong July. Katotong July. Yes, Happy New Year again, no? Happy New Year. Alam mo, kanunis-lunis itong naganap dyan sa lalawigan ng Bisaya, no? Na kung saan ay isang 65 years old na senior citizen na pinugutan ng ulo. Oo nga. Dahil sa pagtatalo lang ng isang halaman na nakabarado sa kanyang dadaanan ng suspect at nagtalo sila, hindi sila nagkaintindihan. Nauwi ito sa batayan, yun. Kaya pinugutan ng ulo itong 65 years old na hindi pa binibigay sa tunay na pangalan. At kasalukuyan naman, nahuli itong suspect na si Mr. Fortune. Tapos dinala pa yung ulo sa inuman ng alak. Nag-iinuman sila. Pinakita po din sa kainuman niya yung ulo ng senior citizen. Talagang napakalungkot talaga itong nangyari itong bagong taon, no? Kaya dapat tayo bigyan leksyon itong tao na ito. Talagang hindi na ito, hindi matinong tao to, Fe. Katotumpe. Talagang hindi natin alam kung luluntos droga. Sabi, nagpag-inuman lang daw. Kaya kasalukuyan nakakulong na yung nasabi ng suspect na si Mr. Fortune sa PNP jail dyan sa May Bisaya. At ito ay kakasuhan ng tinatawag na talagang murder, no? Murderous. Dahil sa sobra niya sa matanda na walang kalaban-laban. So yun, at malalaman na lang natin yung i-update ko kung ano na yung kasunod na kabanata rito para malaman natin kung ano pa ang kasong isasampa rito. Dahil kasi hindi lang yun At maraming isasampa rito sa nasabi suspect. Yun lang ang update para sa Kakampi Online. July po doon sa ulan. Okay, thank you kasamang Katotong July sa iyong report. At siyempre dakutin natin ang mga ulat sa atin dito sa ating programa. Iniulat kahapon ng pamunuan ng Metro Rail Transit Line 3 o MRT3 na tumaas ng 30% ang kanilang ridership noong taong 2023. Ayon sa MRT3, nakapagtala sila ng ridership na 129,030,000 o mahigit na 129 million sa katatapos na taon kumpara sa nakaraang taong 2022. 98 lang, di ba? 98 million lang. Ngayon tumaas ng 129 million. Tumaas di umano ang average ng daily ridership ng MRT3 sa 357,198 na higit 30% na mas mataas kumpara sa 273,141 na nai-record noong 2022. Agosto rin nila ang buwan na may pinakamataas na bilang ng mga pasahero noong nakaraang taon, kasunod ng buwan ng Oktubre, Setyembre at Desyembre. Sinabi ng MRT3 officers in charge at Department of Transportation Assistant Secretary Georgette Aquino na ang pagtaas ng ridership ay dulot na rin ng pinahusay na reliability, effectivity, maintenance program at pagbabalik ng on-site work matapos ang lockdown na pinairal ng pamahalaan noong kasagsagan ng pandemya ng COVID-19. Meron din silang anila na 18 train sets na bumibiyahe na may headway na 3.5 hanggang 4 na minuto. Ang minimum na pasahe sa MRT3 ay inaasang tataas hanggang 16 mula sa kasalukuyang 13 sa unang bahagi ng taong 2024.
Ang MRT ay bumabaybay sa kahabaan ng EDSA mula Taft Avenue, Pasay hanggang North Avenue, Quezon City at pabalik. Samantala, magdaragdag na ang West Zone Concessionaire Maynilad Water Services Incorporated ng 211 million liters ng kanilang water storage capacity sa 2026. Tagal pa pala. Kaakibat ng pagtatayo ng 4 na bagong reservoir sa iba't ibang concession areas para mapalakas ang pressure at supply ng tubig para sa mga customer na nasa elevated areas. Ang 4 na bagong reservoir ay itatayo sa Quezon City, Valenzuela at Muntinlupa na pinondohan ng 2.8 billion pesos na bahagi ng 220 billion pesos service enhancement program para sa taong 2023 hanggang 2027. Yan ang ating mga balita sa araw na ito. Tayo muna ay magpaalala mula sa ating himpilan. Tapusin natin. Dito po nagtatapos ang ating programa dito sa ating Balitang Halian. At may mga paalala pa rin tayo, di ba? Ang ating sincerity ay bumabalik po sa atin para sa inyong maganda at masarap na pananghalian. Of course, pinapasalamatan pa rin natin. Siyempre, of course, ang may-ari niyan, Mr. Peter Uy. Okay, magpapaalam na po ako. Marami pong salamat. Antabayanan po ninyo ang ating OFW program dito sa atin. At siyempre, makakasama pa rin po natin dito mamaya-maya ay ang ating idol, Corazon Alma de Leon. Okay, ang ating Sincerity Cafe and Restaurant na matatagpuan sa iba't ibang panig ng Kamaynilaan at dalawa naman sa Quezon City. Ang ating mga telephone number ay 8241-9990 and 8241-9972 para sa inyong mga catering. Baka gusto nyo po magpa-deliver. Napakasarap ng ang pinaka-number 1 dyan na masarap po sa Sincerity ay yung kalat chicken. Ang paborito ko dyan ay oyster steak, di ba?
Center, Banawi Street, Barangay Manresa, Quezon City. At kung kayo na may matutungo dito sa Lucky China Town Mall, ayan, nasa ground floor ng Binondo, Manila. Meron din sa Unit 2, 285, Gibara Street, corner Hardboard Street, Little Baguio, San Juan. Matungo naman kayo sa Robinson's Magnolia, Express Sincerity rin po ang naririyan. At ang SM Mega Mall sa Quezon City. Is it yummy? Yes. Here, sincerity. Ito. Yeah, stop recording. Ayan po, Pampamily Pack ang inyong absolute pure distilled drinking water. I love this water. Thirst quenching. Ayan ang ating absolute pure distilled drinking water. May pang pamilya na, may pang sports pa at pang personal. At para naman sa ating flag carrier ng Pilipinas, andyan po ang ating Philippine Airlines. Ayan, gustong-gusto pong sakyan yan ang ating mga elderly kasi safe ka na, safe and sound sa pagsakay at pagbaba ng ating flag carrier. Walang iba kundi ang ating Philippine Airlines. May sakit si Junior? May pera ka bang pampaospital? Miyembro ka ba ng PhilHealth? Pwes, sagot ng PhilHealth ang problema mo. Dahil ang PhilHealth ay mayroong no balance billing policy at dahil ikaw ay isang sponsored member, siguradong wala kang babayaran sa pagpapaospital sa kahit saang pampublikong ospital, maging si Junior. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 441-7442 o magsadya sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth.